Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ako naman ay nandito pa rin sa Italy, pero kung kahapon ako ay nasa Pescara, ngayon naman ako ay nasa Assisi. Sounds familiar po ba? Tama po kayo. Ito ang lugar kung saan si San Francisco o si Saint Francis of Assisi ay nanirahan. At kung makikita niyo po dito sa aking likuran, merong isang artwork na kung nasaan tampok si Saint Francis. Pero bago natin pag-usapan si Saint Francis, dahil bukas aming pupuntahan ang kanyang simbahan, kasama na rin ang simbahan kung saan nandoon si Santa Clara. Kanina, nais ko muna ikwento sa inyo ang aming mga pinuntahang mga simbahan at pinuntahang lugar. Simulan natin sa Manapelo. Sa Manapelo, nandoon ang Shrine of the Holy Face of Jesus. Ito yung simbahan kung saan nakalagak yung tela na pinagpunasan ng mukha ni Jesus habang pasan-pasan niya ang krus. Tatandaan niyo ba yung kwento niyon? Ni Santa Veronica, kung saan pinunasan niya ang mukha ni Jesus, punong-puno ng dugo, puno ng sugat, at dahil doon, nagmarka ang mukha ni Jesus sa tela. Ikukwento ko na lang po yon sa aking vlog. Abangan niyo po yon, mas doon ko i-detalye kung ano yung kwento sa likod noong misteryo o milagrong nangyari doon. At itatampo ko rin po yung itsura ng simbahan, pero sa ngayon, papakita ko muna yung mga kaunti. No? Patikim lang muna nung mga nakita namin kanina doon sa simbahan sa Monapello. No? Ang ganda kasi hinahanda nila ito para sa Year of Jubilee next year. Pinapaganda ang simbahan, inaayos, at mas nilalagyan nila ng detalye. Dito sa Italy, napakaganda ng mga struktura ng kanilang mga simbahan. At kadalasan, marmol o bato ang gamit. Kaya sigurado ako, kung next year, mabibisita ko ulit itong simbahan na to, makikita na natin kung ano ang itsura ng pagre-renovate nila ng simbahan. Matapos kami sa Manopelo, kami ay bumiyahe naman mula Manopelo hanggang Cascia, kung saan nandoon si Santa Rita. Medyo matagal yung biyahe. Inabot ng, I think, mga 4 hours to 5 hours ang aming biyahe. So, medyo malayo rin ang distansya noon. Pero bagamat ganun pa man, kahit malayo, dahil mataas ang Cascia, sulit sapagkat nakita namin ang mga labi ni Santa Rita. Kukwento ko rin ng detalye ang buhay ni Santa Rita sa aking vlog. So abangan niyo po yan. Pero ang mga nakita ko doon, pinakita sa amin yung monasteryo kung saan si Santa Rita ay nanatili at kung saan siya ay hinubog bilang maging madre. Nandun din yung Rose Garden. Ano ba ang meron sa Rose Garden na yon? Ikukwento ko sa aking vlog sa susunod, kaya abangan niyo po yan. At ganun din, tampok din doon yung grapevine na inalagaan ni Santa Rita. Alam nyo, yung grapevine na yon, inutusan si Santa Rita na alagaan at diligan. Alagaan, pero sa totoo lang, patay na. Wala nang buhay yun. Pero dahil sa pagsunod ni Santa Rita, dahil sa kanyang debosyon, no, sa vow of obedience, kung tawagin, alam nyo, nabuhay yung grapevine na yon. At hanggang ngayon, patuloy pa rin itong namumunga at patuloy pa rin itong nagbibigay ng bunga. Kaya nga sinasabi, yung unang bunga nito, kada taon, ipinapadala bilang regalo sa Santo Papa. Ang galing, no? So, yun palang ibig sabihin ng
isang bagay na patay o wala ng buhay kung aalagaan, pagsisikapan, sa huli, pwede pa rin mabuhay at magbigay ng bunga. Pero, yan lang muna ang makakwento ko sa mga pinuntahan namin. At mula Cassia, pumunta naman kami dito sa Assisi. At nag-travel uli kami ng mga humigit kumulang 3 oras. So medyo malayo rin, kaya naman bukas bibisitahin namin itong Assisi at bibisitahin namin ang mga simbahan ni St. Francis at ni Santa Clara. Pero sa ngayon, tayo muna ay magnilay sa ating ebanghelyo para sa araw na ito. Our gospel is taken from St. Luke. When the days of Jesus to be taken up were fulfilled, he resolutely determined to journey to Jerusalem, and he sent messengers ahead of him. On the way, they entered a Samaritan village to prepare for his reception there. But they would not welcome him, because the destination of his journey was Jerusalem. When the disciples, James and John, saw this, they asked, "Lord, do you want us to call down fire from heaven to consume them?" Jesus turned and rebuked them, and they journeyed to another village. The Gospel of the Lord. Sometimes, the greatest victory happens in battle won silently. This is the message of our Gospel today. And this is the lesson that we could also learn from Jesus. We heard in our Gospel that Jesus was about to pass by Samaria. Dadaan sana siya sa Samaria, kung saan lugar ng mga Samaritano, patungong Jerusalem. From Galilee to Jerusalem, it is a shortcut way to pass by Samaria. But knowing that Samaritans and Jews are enemies, Jews would prefer not to pass by Samaria because they know that they won't be accepted in that place. Magkaaway sila eh. Hindi sila tanggap, hindi sila welcome sa Samaria. Kaya alam ng mga Hudyo na kahit na shortcut yon, hindi sila dadaan doon. Hahanap sila ng ibang lugar kahit na mas malayo para lang makarating sa Jerusalem. But in the case of Jesus, he still tried to pass by Samaria. And lo and behold, he was not welcome. Hindi siya tinanggap. Kaya naman, ganun na lang yung galit ng mga o ng dalawang alagad ni Jesus na si James and John. Of course, they were just trying to defend Jesus. I know how it feels. No, kapag yung kaibigan mo hindi tinanggap, syempre, masama rin ang loob mo. Kaya nga, anong sabi ni James and John? Lord, do you want us to call down fire from heaven to consume them? Gusto mo bang paulanan natin ng apoy ang mga yon? Well, of course, Jesus is powerful and He can do that kung gusto lang niya makagante. But that is not the way of Jesus. That's not His way. So instead of agreeing to His disciples, Jesus just turned and rebuked them. And they journeyed to another village. Humanap na lang sila ng ibang daan. Ang ganda ng paraan ni Jesus. Kapag hinaharap ang mga kaaway, kapag hinaharap ang mga umuusig, kapag hinaharap ang mga taong hindi siya tanggap, sa halip na labanan, iniiwasan. Sa halip na makipagbangayan, ang sagot ni Jesus, katahimikan. Sometimes, you have to choose your own battle. Hindi lahat ng laban, hinaharap. Hindi lahat ng laban,
sinusuungan. No? Hindi lahat ng laban ang sagot karahasan. Sometimes the answer is silence o katahimikan. In the case of Jesus, alam naman ni Jesus na hindi tanggap ang mga Hudyo sa lugar ng mga Samaritano dahil sila ay magkaaway o tinuturing na magkaaway. Pero sa pagkakataong ito, maybe Jesus gave chance. Hindi niya pinangunahan kung ano ang pwedeng gawin o mangyari. Siguro, Jesus was trying to give the Samaritan a chance. Or maybe He's giving also Himself a chance to pass by the place of their enemies. Baka sakali namang tanggapin. Baka sakali naman na walang mangyaring gulo. But, hindi nga ganun nangyari. Well, at least, Jesus tried. Wala namang masama. Kung minsan, ganun lang din naman no? Kung may kaaway ka, bakit hindi mo na lang din muna subukan? Subukan makipagbatian, subukan kumaway, subukan mo lang ngumiti. Baka lang din naman. Hindi mo rin naman alam, baka isang ngiti lang, o isang bati lang, isang kaway lang, o isang text lang. Hindi mo rin alam kung paano mag-respond ang iyong kaaway. Pero sakali man na sa isang bate, sa isang kaway, sa isang ngiti, sa isang text, hindi mo makuha, well, hindi mo yun kawalan. Hindi yun naging kabawasan sa iyo. Sa halip, sa totoo lang, naging kadagdagan yun o karagdagan ng iyong karunungan. It added on your wisdom. Hindi ba ganun ang isang matured na tao? Yung mga bagay na pwedeng ipagpaliban, pwedeng ayusin sa mapayapang paraan, iyon ang paraan ng isang matured. So, hindi yun kabawasan sa iyo. Kaya kung kaya mong ayusin sa pamamagitan ng kapayapaan ang isang gulo, bakit hindi? Well, in the case of Jesus, He was not accepted. Okay. Hindi tinanggap. Okay. Hindi pinansin. Okay. At ang ginawa ni Jesus, humanap na lang ng ibang daan. Siguro ganun sa buhay. No? Yung mga kaaway natin, yung mga iniisip nating kagalit, may ibang paraan. May ibang paraan para mas maging maayos ang lahat. At hindi lahat dapat nilalabanan. May mga bagay na kailangan hinaharap gamit ang katahimikan, gamit ang kapayapaan. Sa huli, yun ang tunay na tagumpay. So we learn from Jesus. We learn from Jesus that sometimes victory happens in battles won in silence. Amen.